So yun, one day, parang mga ika-third day nang wala si tatay, ganyan. Nagising ako. Parang nagigising ako kasi parang may gumagano sa short ko. So ako lagi ko kasing katabi si ate matulog. So ako parang, si ate Marin, likot na naman. Kasi di ba mahilig ako malapit kasi siksik ako ng paa. Tapos yung nangyari nun, may gumagano sa short ko. Yun na sinayaan ko na lang kasi nakakatulog ako. Antok na antok ako kasi napupuyat kami sa burol. Tapos naramdaman ko may nagbaba ng zipper ko pero mahihinto. So makakatulog ulit ako nun. Tapos nagising ako sa, nag-iisip ako, wala. Kasi may gumagano sa pepe ko. Sa tinggil ko may nagaganon. Tapos ipinipilit niyang ipasok yung daliri niya. Nasasaktan ako. Tapos napapaisip ako. Sabi ko, alam mo, parang akala ko na nanaginip ako. Half awake ka lang. Oo, hindi ko talaga. Tapos inisip ko, si ate mo rin ba to? Nurse kasi nag-experiment. Tapos parang gumalaw ako, huminto. Tapos unti-unti akong tumingin. Tapos pagtingin ko, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Talagang nanginig talaga ako. Kasi tito ko eh. Kasi tito ko, sobrang close ko yun. Hindi talaga ako makapaniwala kasi basta yung siya ka lang kasing tatay na meron kami. Kaya nung nakita ko siya, hindi ako makapaniwala, baka kanina pa yun. Parang ginagasay ko yung sarili ko. Tapos nung pumikit ako, sabi ko, hindi kailangan kong umalis kasi dahan-dahan akong tumayo. Tapos nung tumayo kasi ako, nakikita ko natutulog-tulugan siya eh. Pagtingin ko, wala palang tao sa bahay namin. Tapos si nanay, dahil favorite niya si ate, lagi niyang pinoprotektan si ate Marie. Kaya pag pumunta siya doon, kasama niya si ate. So ako lagi naiiwan sa bahay na magbantay, magganyan. Kaya yung time na yun, naalala ko, kinuha ko yung backpack ko na itim nun. Tapos parang ang ginawa ko, naglalagay ako ng gamit. Basta naglagay ako ng mga gamit. Dahan-dahan ako. Tapos lumabas ako. Tapos naka-backpack ako. Tumakbo ako 4 na kanto. Iyak ako ng iyak. Iyak talaga ako ng iyak. Hindi ko siya makalimutan. Tapos sabi ko, bakit ganun? Nanaginip lang ba ako? Basta tanong ako ng tanong sa sarili ko. Bakit ganun? Hindi ako makapaniwala. Tapos pagkarating ko doon, sinabi ko, Nay, ganyan. Kasi nahawakan kasi niya ako ganyan. So, ang nangyari kay nanay, sigurado ka? Imposible! Tony, huwag kang gumagawa ng istorya. So, sigurado ka ba? So, si nanay naman, parang 50-50 siya. Pero yung pinaka nasaktan ako nun kay Ate Marie, which is bata din naman din si ate, yung t-shirt ko nun medyo nakaganyan. Nag-start nang tumubo yung dibdib ko eh. O sabi niya, alam mo kaya yung nangyayari sa'yo? Kasi, ayan eh, tiga mo yung damit mo. Ganyan. Ganyan yung nangyayari sa'yo. Kaya, tamo, ang baba ng t-shirt mo, tas yung short mo, bakat na bakat yung katawan mo. Yung parang ganun. So, parang feeling ko nung time na yon, yung sinanay kasi tahimik lang. So, hindi ko alam kung ano nangyari. Tapos si ate mo rin sinisisi ako. Tapos, nag-jeep ako. Nagpunta ako sa tita ko, sa asawa ng tito ko na yon. Tapos hindi ako sa kanya. Sabi ko, Mami, ganyan. Umiyak ako nang umiyak sa kanya. Tapos nagalit siya. Sinasabi niya na, yung dahilan ko, ba't kayo niniwala? Hindi ko na alam. Parang napunta na sa family issues, tapos narinig ko na lang siya nakikipagsigawan siya. So feeling ko, kakampi ko talaga yung tita ko na yon. Tapos yun din yung mga panahon na naglaslas ako. Tapos hindi na ako makatulog pag hindi ko kasama yung tita ko na yon. Hindi ako makatulog. Kailangan kasama ko siya. Parang siya talaga yung naging comfort ko. Parang siya talaga yung mami ko talaga. Kaya ayoko nun umalis kung saan siya. Parang lagi ako nandun sa kanya, lagi ako nakikikapatid dyan sa kanila, kila Harvey, nakiki-family ako. Tapos ang nabalitaan ko na lang is umalis doon ng bahay. Kinuwento sa akin ni Ate Marie nangyari, at saka ni nanay, na nakaupo daw, tapos sinabihan, tapos sinabi sa kanya na, sinabi to ni Tony, bakit mo yan ginawa? Ang sabi niya lang, kahit magharap-harap tayo dito, hindi ko ginawa yan. So ako parang, sabi na lang ni nanay, wala kami dyan, ganyan. Ang akin na lang, maayos na kinausap, umalis ka na dito sa bahay. Kasi ang nanay niya ang nagbabayad ng renta na to. So umalis siya. Kaso nga lang, kala ko okay na. Makakalimutan mo, no? Yung masakit kasi doon yung after mga ilang buwan, naglipat kasi si nanay sa Bulacan. Parang after ilang buwan, may celebration, may kung ano man, sumunta lahat ng family. Tapos darating ka doon, parang wala nangyari. Yung matataka na lang ako, ba't in-invite ni nanay to? Hindi kasi siya nagluto ng barbecue, magaling magluto eh. Tapos parang bastos ka pag di ka bumeso, hindi ka nag-hi. So parang feeling ko wala talaga akong kakampi dito sa pamilya ko. Kaya layas talaga ako ng layas. Parang wala talaga. Syempre, yung mga anak din, parang ang tingin di sa akin yan. Si Tony kasi, ang kulit ko kasi ng bata ko, malandi talaga akong papansin, parang attention seeker ako. So parang time na yun, parang, paano yung ganun? Paano hinayaan ng lola ko na nasa isang lugar ulit kami? Tapos ang sabi, buwate ka na ba doon? Syempre, tito mo yun. Parang, oh my God. Wala pa yung 1 year Wala pang 1 year, kaya parang sabi ko, wala to. Parang walang justice. Parang ganun. Yung kahit man lang justice na maramdaman mo is yung magalit kayo para sa akin. Kaya talaga sabi ko, siguro kung kay ate to nangyari, hindi ka ganyan. Oo, so may mga ganun ako, no? So parang matagal na panahon, hinahayaan ko lang, nandyan, kasama, bebeso, hello po, ganyan. Hanggang sa, hindi na ako pupunta sa mga gatherings. So wala akong amor sa pamilya talaga. Yung salitang pamilya, tapon sa akin yan. Hindi ako naniniwala sa family. So, yun, diretso lang ako dito, boyfriend
friend dito, feeling ko, doon ako nakiki-family, trabaho ako, at kung saan ako. Hanggang sa nalaman ko na nagkasakit. So ako yun, ewan ko, siguro pusong Pinoy. Ikaw na biktima, ikaw pa magigil trip. Oo, pero walang nang guilt trip sa akin eh. Basta nalaman ko lang na na may sakit. Tapos parang kusa akong na-feel na pumunta. Nagulat sila, bila na lang akong sumulpot. Tapos sumulpot ako, kalmado naman siya. Pero pagtingin niya sa akin, iyak siya ng iyak. Tapos iyak din, parang naiyak din ako. Tapos sabi ko, sumiiyak, wala lang kasi nandito ka. Kasi alam niya yun. Tapos yun na, hanggang sa nagulat na lang ako, wala na siya. Tapos iyak ako ng iyak sa burol. Kasi sinasabi ko lang, sorry kasi nung buhay ka, hindi ko nasabi sa'yo, napatawad kita. Pasensya ka na. Yun lang yung paulit-ulit na sinasabi ko sa kanya nung namatay na yung tito ko. Hindi ko nasabi sa'yo na napatawad kita. Pasensya ka na, hindi ko nasabi sa'yo. Yung nakakainis sa pangyayari is parang 3 araw, 4 days sa ata siyang nakaburol, tsaka lang ako nakapunta. So iba parang medyo kalmado na ako. Parang ako lang yung okay na, hala si Tony, ngayon lang kasi siya napumunta. So parang, so todo iyak-iyak pa talaga ako sa gilid. So, ayun, at doon ko din nalaman, doon ko nahanap sa sarili ko na, nauna ko palang patawarin yung sarili ko. Napatawad ko na pala yung self ko. Kasi sinisisi ko kasi yun yung damit ko, sabi ni ate. Parang ganun siya. Parang may ganun siyang feeling. Pero napatawad ko siya. And sa tingin ko, pinagsisihan yun. Alam ko pinagsisihan niya yun. Yung tingin niya kasing ganun. Tapos sabi niya, ito na yung mga huli kasing ko parang oras ko andito ka. Yun lang sinabi niya. Sumiyak siya kay nanay. Parang despite ng mga nangyari, Yes. nagawa mo pang pumunta dito, parang kamusta yung lagay niya. Okay, hindi ko alam, wala akong galit. Oo. Wala akong kahit na karma mo yan. Wala talaga. Hindi niyo ako wala. Parang in-invalidate niyo ako. Wala siyang ganun. Basta ang gusto ko lang is pumunta. Pero nag-iiwas na ako sa family that time. As may experience ng ganitong bagay, hindi ka man totally talagang S-aid fully na pirito ka sa loob or basta na-touch ka lang, something ganon. May feeling siya na parang kasalanan ko ba to? Oo. Laging ganon. Lagi siyang Questionin mo talaga. may ganong feeling. Bakit nangyari to? Saan nagsimula? Ano ba dapat ang na-prevent ko? Oo, ano ba dapat yung ginawa ko para hindi siya nangyari? Kaninong pagkukulang to? Hindi mo rin alam sino sisisihin mo. Totoo. So, yung experience na yun, I think madaming makaka-relate. Pero, sana wala nang madagdagan na